Okay, meron po mga anggulo ang bawat kwento. Pero ang titingnan po natin ngayon ay totoong nangyari 2,000 years ago. Isang lalaki na nagngangalang Felipe o Philip ang nasa paglalakbay. At si Philip ay apostol ng Panginoong Hesukristo. Nagpapahayag ng ebanghelyo ng good news ni Lord Jesus Christ. Habang itong si Felipe, let's call him Felipe, mga Pilipino kasi tayo. Felipe, oh, rhyming, di ba? So, while on his journey, nakamit siya ng tinatawag na eunuch. Ang eunuch po ay may mga maitim na complexion. Pero I believe they're good looking also. May mga sinasabi, may mga pinag-aralan itong mga to. Meron silang edukasyon. At higit sa lahat, during that time, they love to read. Mahilig silang magbasa. They're so excited about what's going on around them and all that, you know. And one day, ako naniniwala po ko dito, ito ay sinadya ng mahal na Panginoong Hesukristo. Marami tayong mabubuksan dito ng mga katotohanan na mga pinapractice ngayon ng mga Christian churches, so-called Christian churches, na talaga mapapatunayan nating hindi biblical. Patutunayan ko yan sa inyo. Isa-isahin natin, okay? So, ang eunuch, nasabi ko nga po sa inyo, they have a black complexion at matatalino. They are talagang masasabi natin, meron din sila mga sinasabi sa buhay. Ano? Meron po silang mga kayamanan. Basta may kakayanan sila to do whatever they wish, especially sa paglalakbay po itong mga ito. This eunuch happened to be someone na nakabasa. Sabi ko nga po, they love to read, really, you know. Nakabasa ng patungkol sa mahal na Panginoong Hesukristo. It means, meron po siyang nabasang Bible. Let's call that Bible, no? Para mas maintindihan ng iba. But in reality, in actuality, what he read was a scroll containing the prophecies about the Lord Jesus Christ. Okay. So, while on his journey, okay, nakasabay niya si Philip. Ito na po yung sinasabi ko. Ito po ay talagang sinadya ng pinakamamahal nating mahal na Panginoong Hesukristo. No? Sinadya niya na ilagay si Philip, doon sa way nung eunuch. At ang eunuch ay, ayan, nagbabasa. Then si Philip, sabi ko nga po, mahilig magbasa mga taong yan, mga eunuchs. No? Then Philip asked the eunuch, sabi niya, what are you reading? Okay. I'm reading this, blah, 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 etc., etc. Oh, exciting. Ano? Sabi ni Philip. But, ito yung tanong niya. Do you understand what you read? Sabi niya, oh, how I love to understand it all. But there's no one there to explain it to me. Okay. Ang ganda ng puso ng eunuch. Makinig pong mabuti, no? Makinig pong mabuti. Meron siyang desire to grow or to know Jesus. May desire siya na makilala si Jesus Christ. So, tinanong niya, no one there to explain it to me. Then sabi ni Philip, papaliwanag ko sa iyo. I will explain it to you. So, to make the long story short, pinaliwanag ni Felipe yung scripture na binabasa niya dito sa eunuch. May naaalala po ba kayo? Naalala niyo po ba yung dalawang lalaki papuntang Emmaus? The moment the Lord Jesus rose from the dead, di po ba? These two men are so down regarding what happened to the Lord. Talagang lugmok, ayan. Yeah. Lugmok ang kalungkutan, kapighatian ng kanilang mga puso. Itong dalawang ito. Diba? Makinig pa mabuti. So, while on their way to Emmaus, si Jesus sumabay ngayon sa kanila. Ano ba ang chika diyan? Diba?
Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Ano bang latest, Okay. Ano ka ba? Are you the only one who don't know everything what had happened just some days ago? Ano ba yun? Sabi ni Jesus, pinagsasabi niyo. Kunwari lang, syempre, nag-pretend si Jesus na para maalaman niya. Actually, alam niya bilang Diyos, syempre, pero gusto lang niya magmula sa bibig nung dalawa. Regarding Jesus, the Lord of Glory, pinako nila sa cross, blah, 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 blah. Oh. And then, sabi ni Jesus, you of little faith, hindi niyo ba alam na kailangan mangyari yan sa tagapagligtas, sa Messiah, kailangan siyang mamatay sa krus, kailangan niyang bayaran kasalanan, blah, blah, blah. At nakalagay sa Bible, ipinaliwanag niya sa kanila. Gustong-gusto ko to. Ipinaliwanag niya sa kanila ang Scripture. Therefore, ang banal na kasulatan ng Biblia, pinaliwanag niya sa kanila. So, hanggang dumating sila sa mismong Emmaus. Takip-silim na noon, I guess siguro mga 5:45. No? Takip-silim na. At the two, pupunta na dun sa kanilang place. Kung ano man yun, no? Si Jesus, kunwari, pumunta siya dun sa left side. Ay, sabi niya, dito ka na lang magpalipas ng gabi. Hindi mo ba nakikita? Padilim na. O so, sumama ang mahal na Panginoong Hesukristo sa kanila, hindi pa rin nila nakikilala si Lord, no? Until pumasok sila sa loob. To make the long story short, dumampot ng tinapay si Lord Jesus at hinati sa kanilang harapan at kling! They opened their mind and their eyes. They opened their mind and their eyes. They know it was the Lord. Oh, it's Jesus. At bigla naman nag-disappear ang Panginoon. Sabi ng Bible, and He disappeared in front of them. May sasabihin po ako sa inyo. Makinig pong mabuti. Yung walk nila sa Emmaus, di ba ang tagal? Pero hindi sila nainip kay Jesus. Tama po ba? Dahil pinaliwanag sa kanilang Scripture. Ang buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, kahit gaano pa katagal dyan na parang may hinihintay ka, pag nagbabasa ka ng Bible, di ka maiinip. Yon. At ito pang magandang revelation. They got up, sabi ng Bible, and they ran. Bumalik sila sa pinanggalingan nila. Yung nilakad nila ng matagal, bigla nilang tinakbo ngayon. Tinakbo nila ngayon ito ng napakabilis, napakatulin. Why? Dahil nandoon na yung kalakasan nila. Dahil nakita nila si Jesus. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Pag nakikita natin si Jesus sa lahat ng sitwasyon natin, ang panghihina natin napapalitan ng kalakasan. Ganon po nangyayari sa atin. Tinakbo nila yung kanilang pagkatagal-tagal na nilakad. Siguro it took them hours to walk. Tinakbo lang nila that quick. Then they're there already. Sinabi, nabuhay ang mahal na Panginoon. Ano naman po ang connection nito doon sa eunuch? Okay, makinig pong mabuti. Ito na po. Ang eunuch, meron pananabik sa salita ng mahal na Panginoon Jesucristo. Di ba? Tulad nung dalawang lalaki doon sa Emmaus, nung sila'y pabalik na, sabi niya, kaya pala nag-aalab sa ating mga puso. Nag-aalab ang ating mga puso habang kausap natin siya, habang daan sa Emmaus. Amen? Pag si Jesus ay kinakausap mo kahit saan ka nandoon, nag-aalab ang iyong puso. Masaya ka, happy ka, regardless of the situation. Jesus will provide. Jesus will guide you. He will never leave you. He will never forsake you. Ganoon din lang sa eunuch. Tuwang-tuwa si eunuch. Tapos, sabi ni Felipe, sabi niya ganyan, nabautismohan ka na ba? Sabi naman nung eunuch, hindi ko maintindihan bakit hindi mo pa ako bautismohan dito. May ilog naman dito, bautismohan mo na ako. Nakita mo yan? Nakita niyo po yan? Yung eunuch, sa sobrang kanyang, anong tawag dito? Sa sobrang kanyang excitement, binautismohan na siya agad ni Felipe doon sa river. Ito po yung pag-uusapan natin mamaya. Mga practices ng mga makabagong Kristiyano ngayon na unbiblical. No? Ito, tingnan natin. Ito po, biblical ito pinag-uusapan natin. Ito yung eunuch, yung encounter ni Felipe doon sa eunuch. Philip and the eunuch.
Itong pag-uusapan natin. Okay? So, sino nagbautismo sa eunuch? Si Felipe. Saan niya binautismohan? Doon sa nadaanan ng river. At ang eunuch ay nag-rejoice, sabi ng Bible. At si Felipe ay dinagit. Dinala ng Panginoon kung saan na. Ibig sabihin at ang eunuch ay masayang nagpupuri sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po yung lesson natin dito? Kapag si Jesus ang topic natin, hindi tayo maboboring. It's so sad nowadays. People, especially kids, much younger than us, walang excitement na pag-usapan si Jesus. Ano pa yung sinasabi ko po kanina na unbiblical practice? Ganito po yun. Alam niyo po ba kami noon, nandun kami sa institutional church na pinanggalingan namin. Kung hindi po ako tumawag dun sa pastor, malamang hindi pa kami agad babautismuhan. Alam mo sabi niya sa akin, nung tinawagan ko, pastor, sabi ko, hindi mo pa kami babautismuhan? February na po, sabi ko, August ko pa po sinasabi yan. So, ang tagal, ano? Kasi ang sabi niyo po, iipunin. O ano na po ngayon? Anong sinabi ko yan? Nagmadali siya. Nag-schedule agad siya ng bautismo the following week. Mali pa ang kaisipan ko noon. O kailangan yung pastor na magbabautismo? No. Mali po yun. Okay ngayon, sa akin, okay lang na ako yung nabautismo ng pastor kasi yung pastor naman believer yon. Okay lang. Pero kung ako'y bautismo ng kapwa-believer ko dati, okay lang din. Ano ang point ko rito? Makinig po mabuti. Basta believer ka ni Lord Jesus at nakapagpatanggap ka ng isang tao, tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior, pwede mo siyang bautismuhan. Kung may nakita kayong drum, punuin mo ito, importante lang ilubog mo siya. Kasi yung bautismo naman, ano lang yan eh. It only symbolizes our faith in Jesus. Hindi po nagliligtas ang bautismo. Itong gusto ko sabihin. Hindi nagliligtas ang bautismo. Yung dugo lang ng Panginoong Jesucristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, yun at yun lang ang nagligtas sa atin. Wala nang iba. Period. Okay? So, pwede mong bautismo. Halimbawa, sample. Lalo na pag nasa dagat kayo. Halimbawa, may napatanggap ka doon sa dagat, nagbi-beach kayo, bautismohan mo na roon. Pero sabihin mo, binabautismohan kita in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Yun. Every believer has the authority to baptize. Sapagkat tayo, bilang believers, pantay-pantay ang ating anointing. Actually, kung ano yung anointing ni Jesus, ganun din yung anointing natin. You will be shocked, but that's true. Father, kung ano yung meron ako, ni Jesus, gusto ko sila makahati. Ang mga born-again Christians. Tayo yun. Tayo ang gusto ni Jesus, kahati sa lahat. Lahat. Tayo ang well-prized possession ni Jesus, ang mga born-again Christians. Tayo ang kanyang possession. Pinakamamahal niya. Tayo, mga born-again Christians. Ang tawag nga sa ating bride of Christ. Iniingatan niya ang mga born-again Christians. Kaya sana maliwanag na po sa inyo, ang natutunan po natin ngayon, including me, ang natutunan ko, whenever we talk about Jesus, hindi natin namamalaya ng, may kwento mo sa inyo. Okay, ganado tayo eh. Minsan po nag-Bible study kami dito sa amin, inabot kami ng 11 o'clock ng gabi. Until na-realize namin, hindi pa kami naghahapunan. Wala pang kumakain sa amin. Bakit kami hindi ginutom? Dahil yung kinain namin ay mas higit pa sa pagkain pisikal. Yun ay yung salita ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay nagbigay ng lakas para lumakas itong mga katawan namin ito. Pag naalala ko po yan, magkahalong lungkot at saya ang aking naiisip. Sapagkat unang-una, kumusta na kaya yung mga nakasama namin? Ang sabi ko lang, I hope lagi pa rin nilang naiisip si Jesus, lagi silang on fire sa Panginoon at nag-share sila ng good news. Nalulungkot po ako kasi where I record this vlog right now, ito po yung binagdarausan namin ng Bible study dati. Punong-puno kami dito. Ngayon,
kanya-kanya na kung saan na nakarating. May nag-abroad, may ano ganyan. Pero talagang ganun po yun. Nang ganun. So, importante, I always pray na sana sa mga puso nila na umalab pa rin ang pagmamahal at pag-ibig ni Jesus. It's all about, dapat ang alam natin, Jesus loves us. Oo, mahal, maganda yung, we love Jesus, maganda yan. Pero mas maganda alam natin, Jesus loves me. Make it personal. Jesus loves me. The Bible tells me so. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.